Inaresto sa Nueva Ecija ang tumatayong lider ng isa sa mga gang na umano'y pasimuno ng gulo sa trillion peso march sa Maynila noong nakaraang taon. Pero ang isinilbing arrest warrant sa kanya para sa ibang kaso at walang kinalaman sa naging gulo sa Maynila. Nakatutok si June Veneracion. Sa araw ng dapat ay mapayapang kilos protesta kontra korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Sumiklab ang kabi-kabilang gulo sa ilang bahagi ng Maynila. Nagpaulan ng bato at Molotov cocktail ang mga kabataang nakatakipang muka. Sa gitna ng gulo, may mga nasaktan hanggang sa umabot na sa arestuhan. 6 na buwan na lumipas. Naras po namin kayo sa bisa ng warrant of arrest sa... Nadakip sa Nueva Ecija ang leader ng isa sa mga gang na nagsimula umano ng gulo. Si alias Primo umano tumatayong leader ng Temple Street Gang na ang ilang kasapi ay kasama sa mga naaresto sa riot sa Maynila. Ang possible role niya, siya kasi yung lumalabas na parang leader doon sa gang na yon. And wala kasi kaming nakalap na ebidensya na andun siya mismo sa lugar. Pero as leader, dapat accountable siya doon sa actions ng mga grupo niya. And we presume na alam niya yung pangyayari during nung September trillion peso march. Pero ang pagkakaaresto kay alias Primo, wala kinalaman sa gulo sa Maynila. Hinuli siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa 2 kaso ng robbery with intimidation at homicide. 12 taon din daw siya nagtago sa batas at nagpalipat-lipat ng lugar bago natuntun sa Guimba, Nueva Ecija. Napakahalaga po yung pagkakaresto sa kanya because isa po siyang leader ng isang gang at of course marami po siyang involvement na kaso. Hawak na ng NCR Police Office ang arestadong gang leader. Mangangalap din daw sila ng ebidensya para makasuhan si alias Primo sa gulo sa Maynila noong 1 taon. Sinubukan namin kunin ang palid ng sospek, ngunit tumanggi siya ayon sa pulisya. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Patay sa pamamaril ang isang Nigerian national na naipit sa Girian sa Taguig. 2 arestado at may 2 pang hinahanap. Droga ang isa sa tinitinang motibo ng pagpatay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bandang alas 4 ng hapon nitong Biyernes Santo, nakunan sa CCTV ang tulakan at girian ng isang grupo sa barangay Santa Ana, Taguig. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Patay ang isang Nigerian national na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa saksi na isa ring Nigerian, niyaya siya ng biktima na pumunta sa isang bahay sa Taguig para mangolekta ng pera. Pagdating nila, nilapitan sila ng mga lalaking may bit-bit na mga baril at pinadapa. 4 other friends of them, they came out with firearms, the 4 of them, and then they shot my friend. While we were trying to plead with them. Nakatakas ang testigo at nakahingi ng saklolo sa barangay. Sa follow-up operations ng Taguig Police, agad nahuli ang 2 sa 4 na sospek. We also identify yung nagbukas, yun yung huli natin. We have 4 suspects na yung 2 under manhunt operations natin. Continuous pa rin tayo. We are on a follow-up for possible arrest of those 2 suspects. Yung hot pursuit operation natin. Maaari raw may kinalaman sa illegal na droga ang transaksyon. I think ang motive nito based sa based sa record nung mga naaresto namin, they have already a record in Taguig City Police Station involving illegal drugs. With regards sa mga Nigerian national, we are still checking with the transnational crime, with the PIDE, kung may record sila. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong murder habang patuloy ang follow-up operation para mahuli ang ibang sospek. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Damay sa lingguhang mega oil price hike ang presyo ng ilang water activities sa Boracay. Kung magkano ang iminahal, alamin sa live na pagtutok ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim.
Ivan, kalbaryo rin para sa mga owner ng water activities at seafood restaurant sa Boracay Island ang pagtaas ng produktong petrolyo. Dahilan kung bakit napilitan din silang magtaas ng presyo. Sa kabila nito, Ivan, ay dagsa pa rin ang mga turista dito sa isla ng Boracay. Balik din kasi ang parties ngayong gabi. Hindi mawawala sa bucket list ng mga turista sa Boracay ang water sports activities. Yan ay kahit nagsitaasan na ang presyo simula nitong Marso. Ang dating 1,800 pesos sa 15-minute parasailing, ngayon 2,000 pesos na bawat tao. Ang dating 3,800 pesos ng 30-minute na jet ski, ngayon 4,000 pesos na. Ayon sa manager ng isang water sports activity, gumagastos lang sila noon ng 1,100 pesos sa kada 20 litro ng diesel. Ngayon, umaabot na ito sa mahigit 2,000 pesos. Para makasurvive at ma-maintain namin ang serbisyo at the same time, yung aming staff, kailangan namin itaas. Pero tila hindi napigil ang taas presyo sa petrolyo ang mga turistang nais ma-enjoy ang once-in-a-lifetime experience. Hindi naman siya ganun kasi maintindihan mo naman siya kasi nagtaas ngayon gasolina. Okay naman po sir, worth it naman pag nag-parasailing ka dito sa Boracay. Ngayon mag-ATV kami and then pagkahapon is UFO and then pagkabukas island tour. May ilang water sports activity pa naman na hindi pa nagtaas singil. Ngunit kung patuloy pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, mapipilitan silang mag-adjust din ng rates. Kasi po yung almost na consume namin 2,000 for 2 days, nagiging 3,500 plus na po. Ang presyo ng mga seafood sa isla, nagsitaasan din. Sa seafood restaurant na ito sa Station 3, ang buhay na alimango nagkakahalaga lang dati ng 800 pesos per kilo. Ngayon, 1,100 pesos na. Umaabot naman sa 2,300 hanggang 3,500 pesos ang presyo ng bawat kilo ng lobster. Tumaas din ng 200 pesos ang kada kilo ng ibang isda gaya ng lapu-lapu at tanigi. Maapektuhan tayo sa operating natin sa mga expenses lalo sa seafoods, lalo na may mga seafoods na kailangan natin i-maintain. Sa April 16 naman ipatutupad ang 10 pesos taas pasahe sa mga regular na pasahero sa mga sakayang pandagat papunta at palabas ng Boracay. Paglilinaw ng LGU, pansamantala lang ang taas presyo at babalik din sa standard rates kapag bumaba ang presyo ng petrolyo. Ivan, mahigpit na minomonitor ng Malay LGU ang hindi otorisadong pagtaas sa singil sa water activities at syempre yung pagkain sa isla. Kailangan mo na itong ma-publish bago ito ipatupad. Ivan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.